Puspusan pa rin ang search and rescue and retrieval operation sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Hanggang ngayon naman ay di pa makabalik sa kanilang mga bahay ang mga apektadong residente, lalo't patuloy pa rin ang paggalaw ng lupa. Si Patrick De Jesus sa report. Makikita sa lugar ang laki ng pinsala ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Ang mga lupa sa bundok, tinabunan ng mga bahay at barangay hall. Nabarahan din ng lupa ang sapa. Tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation. Makikita na marami ng heavy equipment na nagtutulungan para sa paghahanap ng mga natabunan. Nakita mismo ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa kanyang pagbisita kahapon. Personal na inabot ng kalihim ang tulong ng gobyerno sa mga residenteng apektado ng landslide. Binisita rin ng DSWD ang mga bata na inaasikaso ng mga social worker sa child-friendly space. Pumasok din ito sa mga classroom at nagtanong-tanong sa kalagayan ng mga bakwit. Ayon kay Secretary Gatchalian, umabot na sa 300,000 na food packs ang naibabang tulong sa Davao Region. Ako naging local chief executive ako at one point in my career at alam ko na pagka mahaba yung evacuation period, medyo mahihirapan yung local government unit. So ang assurance ng DSWD by instruction of our President Ferdinand Marcos Jr., masigurado na yung lahat ng tulong na kakailanganin ng mga local government units natin para mapaglingkuran ng kanilang mga evacuees at mga victims ay ma-provide natin. Isa sa mga residenteng natulungan dito si Maribel Cadios. Anya, kahit na-display sila ng kanyang pamilya, ay nagpapasalamat pa rin siya dahil tinutugunan ng gobyerno ang kanilang pangailangan. Sa ngayon nga ay takot pa ito bumalik sa kanilang bahay sa pangambang maulit ang nangyaring landslide. Yes ma'am, mabalhin jud mi ma'am kay para nindot ang pagtulog, safety, og ulan dili namin makulbaan. Ayon naman sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Maco, halos 4,000 individual ang nasa 8 evacuation center. Hindi pa makabalik ang mga residente sa kanilang bahay dahil delikado pa rin. Patuloy pa rin kasi ang paggalaw ng lupa. They are okay because they are provided with meals. No? The 3 meals, breakfast, dinner, lunch with snacks. Through a community kitchen. So immediately we have a community kitchen installed in every camp. Siniguro ng provincial government na patuloy nilang alalayan ng mga residente hanggang makabangon mula sa kalamidad. Sa pinakahuling update ng Maco MDRRMO, umakyat na sa 54 ang patay, 32 ang sugatan, habang higit 60 pa ang nawawala. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.